din back to your first pep talk appearance. Ang sabi mo, if you want to do a sexy shoot, gusto mo yung all out na ibibigay mo para sa mga fans mo. So, dito ba nangyari yon? Yun talaga yung rule ko lagi. Maghahanap talaga ako ng way na magugulat sila. Tsaka yung masasabi nilang worth it yung pagbili nila. Ito kasi yung pagpapasexy mo sa book lang. Pero sa ibang platform kaya, makikita ba yan? Like for example, sa pelikula. Why not? Ako, basta maganda yung project. Tapos, naaayon naman siya sa kung anong naiisip sa akin ng manager ko. Di, why not? Nabanggit na natin yung pelikula, no? Sa recently, pumunta ka sa Cambodia sa premiere ng Blood in Dispute. Kumusta yung experience mo ron? Sobra kami na-shock. Na-shock po kami kasi grabe sila kung mag-alaga. Tapos, parang binigyan talaga nila ng importance yung project. So, natuwa rin kami nung narinig mismo namin yung feedback galing sa mga Cambodians. Nagustuhan nila, ganun. Kasi, para sa kanila, fast-paced yung atake ng Blood in Dispute. Tapos, sa sobrang tuwa nila, parang kinuwento sa amin na days before, na sold out na raw yung first day ng Blood in Dispute. Yung unang day na nasa movie house siya. So, hindi daw siya bihira mangyari talaga. Kaya, very grateful kami ni Michael. At least, kahit hindi kami taga doon, parang andun yung supporta nila talaga sa amin. Tell us more about Blood in Dispute. Ano ba to? Kayo lang yung Filipinos doon? Or pati may mga Filipino productions na involved? Ano po siya eh? Co-prod siya ng CTN, Cambodian Television Network, and GMA. So, doon, movie siya in miniseries, tapos sa atin naman po, miniseries lang siya. Pero magkaiba po magkaiba sila ng pagka-edit. Kasi parang doon, mas syempre dun sa taste ng mga Cambodians. Dito naman sa Pilipinas. Pero directors and writers, puro Cambodian or? Ang director po niya, Canadian. Ang writers po, Canadian, and I think nagbigay din ng GMA, tapos may Cambodians din. So ano talaga, maraming taong involved. Language barrier, naging problema ba? Medyo mahirap po. Medyo mahirap magkaintindihan kasi hindi naman sila nag-i-English talaga masyado. Marunong sila, pero talagang ang ginagamit nila yung Kimay, yung language talaga nila. So may times na ang hirap mag-explain, pero tinatawanan lang namin kasi friendly naman sila, nice naman sila. Ano pangalan ng language nila? Kimay? Kimay. Yun ang pagka-pronounce nila. Kimay. May masamang... Pero ang spelling niya, K-H-M-U-R. Natawa si parang Noel. May ibang naisip. Kimay. Okay. Nakakatuwa po talaga kasi para silang Pinoy kung magbigay ng support nila. So, nagulat kami na may mga naghihintay doon. Tapos tinatawag kami doon sa mga characters namin sa show. Para lang kayo namin po dumadaan kami sa mga mall.